Tayo po'y dadako na sa ating scripture reading. Mga kapatid, atin pong unawain ang mga pagbasa na ibabahagi sa atin ng mga kapatid natin sa Panginoon. Para po sa unang pagbasa, ito po'y galing sa Awit, chapter 5, verse 1 to 5. Ito po'y babasahin sa atin nating kapatid sa Panginoon na si Sister Alexa. Purihin ang Diyos na Panginoon. Ang unang pagbasa ay mula sa Awit chapter 5, verse 1 to 5. Lord, Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panagpoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong pinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan, mga maling gawain di mo pinapayagan. Ang mga palalo'y di makakatagal sa iyong harapan, mga gumagawa ng kasama ay iyong pinasusuklaman. Ito po ang salita ng Diyos. so Lord, para naman po sa ikalawang pagbasa, ito'y magmumula pa rin sa Awit. Chapter 111, verse 1 to 5. Ito babasahin sa atin ng ating kapatid sa Panginoon na si Sister Patty. Purihin ng Diyos na Lord. Ikalawang pagbasa, awit ng pagpupuri sa kadakilaan niya. Awit chapter 111, verse 1 to 5. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng baklan, kasama ng mga lingkod na iniito. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay na napakadakila. Mga nalulugod sa kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang kagawa ay dakila at wagas, katwiran niya ay hindi magwawakas. Hindi maaalis sa gitna sa ating gulita, si Yahweh ay mabuti na habaging luha. Ang sa kanya'y gumagala, pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay hindi nasisira. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po, Lord. Para naman po sa ikatlong pagbasa, ito'y magmumula pa rin sa Awit, chapter 101, verse 1 to 5. Ito po'y babasahin sa atin na ating kapatid sa Panginoon na si Sister Switzel. Purihin ang Diyos na Panginoon. Pangatlong pagbasa, awit 101, verse 1 to 5. Awit sa pagmumulita sa kasaysayan ng bansang Israel. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansang dapat nakaalam. Siya ay purihin ang handungan ng awit, ating papurihan ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo may magalak niyan. Magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal. Napakadakila. Lahat ng may nais